Praise God. Salamat sa Panginoon. Magandang gabi po sa bawat isa. Palain po tayo ng Diyos at salamat sa pagkakataon na minsan pang makapag-aral tayo ng Kanyang salita. Pero bago po ang lahat, muli tayo ng pagsama at patnubay ng banal na Espiritu ng ating Diyos sa pag-aaral natin ng Kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Salamat sa inyo, Panginoon, sa oras na ito, sa minsan pang pagkakataon na ibinigay niyo sa amin para makapag-aral kami ng inyong salita. Salamat, O Diyos, napakabuti niyo, wala kayong katulad, wala kayong kaparis, Panginoon. Patuloy na ang dalangin po namin, sanctify us, gawin niyo po kami karapat-dapat sa inyong harapan. Lord, apart from you, wala kaming magagawa. Kaya ang panalangin po namin, samahan niyo po kami habang nag-aaral po kami ng inyong salita. Kayo ang maparangalan, kayo lang ang mataas. Tago niyo po kami sa inyong kabanalan, Panginoon. Salamat sa inyo, O Diyos. Niling po namin ang patuloy na pagsama niyo, ang pangunguna niyo. Kayo ang patuloy na kumatagpo sa inyong mga anak, O Diyos, na manunood, O Lord God, na may mga pinagdadaanan, problema, pagsubok, karamdaman. Kayo ang tunay na pag-asa. Sa inyo namin masusumpungan, O Diyos, ang kasagutan, Panginoon. Salamat sa katapatan niyo, O Lord God. Kayo maging sentro ng aming pag-aaral ng salita niyo, O Diyos, sa gabing ito. Salamat po sa inyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa Panginoon. Magandang gabi. Pastora Jonah. Sister Medi Liante. Salamat sa Panginoon. Mabuti po ang Diyos. Tutuloy po natin yung kanyang pag-aaral ng salita. Dito po tayo ngayon sa John chapter 4 verse 35 po ang babasahin po natin ngayon hanggang sa 38. Sabi po rito sa 35 ng John chapter 4, hindi ba sinasabi nyo na 4 na buwan pa bago ang anihan? Ngunit sinasabi ko sa inyo, anihan na. Tignan nyo ang mga taong dumarating para silang mga pananim sa bukid na hinog na at pwede nang anihin. Kaya kayong mga tagapag-ani ay tatanggap ng gantimpala mula sa Diyos at ang mga taong inaani ninyo ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Kaya magkasamang matutuwa ang nagtanim ng salita ng Diyos at ang nag-ani. Totoo ang kasabihang iba ang nagtanim at iba rin ang umaanis. Siguro sinugo ko kayo upang anihin ang hindi nyo tinanim. Iba ang nagtanim ng salita ng Diyos at kayo ang umaani ng kanyang pinaghirapan. Salamat sa Panginoon, salamat sa Diyos. Pakabuti po ng Panginoon. It's harvest time, panahon na ng pag-aani. Ang sabi po rito, sinabi, hindi ba sinasabi nyo na 4 na buwan pa bago ang anihan? Ngunit sinabi ko sa inyo, anihan na, tignan nyo ang mga taong dumarating. Ito po yung tagpo na ang nakausap ng ating Panginoong Hesus yung babaeng Samaritana nung iniwan siya ng kanyang mga alagad at yung mga alagad niya ay pumunta sa bayan para bumili ng pagkain. At ang ating Panginoong Hesus ay umupo doon sa tabi ng balon at merong dumating na babae, katanghali ang tapat. Ito yung babaeng Samaritana na ayon doon sa binasa natin, siya hindi maganda ang tagpo ng buhay niya. Namumuhay siya sa kasalanan at personal na na-encounter niya ang ating Panginoong Hesus. At pagkatapos po noon ng kanilang mga dialogo ng ating Panginoong Hesus, umalis siya. Di po ba? Umalis siya at pumunta siya sa bayan, doon sa maraming tao at ibinalita niya kung ano yung natagpuan niya. Ibinalita niya yung tungkol sa ating Panginoong Hesus at sinabi niya, ito na kaya ang Mesiyas? At inaya niya yung mga tao. Kaya yung mga tao ay nagsamahan para tignan kung totoo nga yung sinasabi ng babaeng Samaritanang ito. Itong babae na nagtawag sa kanila. At bago dumating sila, naunang dumating yung mga alagad ng ating Panginoong Hesus at inaalok nga siyang kumain. Kagaya nung pinag-aralan natin kagabi, sabi niya ang kanyang pagkain ay ang gawin ang kalooban nung nagsugo sa kanya. At pagkatapos, itong tagpong ito, sabi, tungkol naman sa pag-aani, ang sabi, 4 na buwan pa bago ang anihan. Pero ang sabi niya, ito na, tingnan nyo, dumarating na. Ang tinutukoy naman po rito ay ang pag-aani sa kaluluwa. Baga, maraming tatanggap sa Panginoon ng tagpong yun. Sino ang messenger? Yung babaeng nakasumpong sa ating Panginoong Hesus.
kasumpong siya ng, sabi nga, nagbibigay ng tubig na kailanman ay hindi na muli siyang sasalok. Nagbibigay tubig ng buhay. Yan. Kapag uminom siya, ay hindi na muli siyang mauuhaw. At hindi na siya sasalok dun sa balon na yun. Kaya ano ang ginawa? Ano ang sabi dun sa binasa natin? Iniwan ng babae yung kanyang banga at nagpunta na siya sa bayan at pagkatapos nagtawag na siya. At ito na yun. Dumarating na. Sabi na, anihan na. Sabi ng ating Panginoong Jesus. Harvest of soul. Mga taong tatanggap at kikilalanin siya ang tagapagligtas. Kaya sabi niya, ngunit sinasabi ko sa inyo, anihan na, tignan nyo ang mga taong dumarating. Yung mga taong dumarating na yun yung inaya ng babaeng Samaritana, ikinuwento niya kung ano yung napag-usapan nila ng ating Panginoong Jesus. At pagkatapos sinabi niya, ito na kaya ang Mesiyas, hali kayo, tignan nyo. At sumama sila para tingnan kung totoo talaga yung sinasabi ng babaeng Samaritanong ito. Kasi naghihintay talaga sila ng tagapagligtas. Kaya yung four months na sinasabi, anihan yun talagang pag-aani, literal na ani. Pero yung sinasabi ng ating Panginoong Jesus na anihan na, oras na ng anihan, ito naman yun sa pag-aani ng mga kaluluwa, yung mga tatanggap sa ating Panginoong Jesus. Kaya, nung sinabi, tingnan nyo, ito na. At alam din naman po natin, basahin po natin yung sabi dun sa Matthew chapter 9 verse 37. 9:37 ng Mateo. Sabi, kaya sinabi niya sa mga tagasunod niya, marami ang aanihin pero kakaunti ang tagapag-ani. Kaya idalangin ninyo sa Panginoon na siyang may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga tagapag-ani. Yan. Sabi, panahon na ng pag-aani. Sa panahon po natin ngayon, talagang panahon na ng pag-aani. At ang sabi po, di po ba, sa huling bahagi rin ng Mateo 28, sabi po doon, bago ang ating Panginoong Jesus ay tuluyang umakyat na sa langit, at ang habilin niya sa kanyang mga alagad o doon sa mga taong naghatid sa kanya, sabi, verse 19, kaya nga, puntahan ninyo ang mga tao sa lahat ng bansa at gawin ninyo silang mga tagasunod ko. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Ang sabi, gawin daw tagasunod. Ibig sabihin, sila rin mangangaral, turuan, gawing tagasunod. Kasi bakit po, kagaya nung sinabi, marami ang aanihin, konti ang mag-aani. Kaya anong sabi? Dumalangin sa Lord of the Harvest na magpadala ng taga-ani. Kapatid, isa ka sa mag-aani. Isa tayo sa tagapag-ani. Kaya anong sabi? Ito yung panahon na anihan na. Sabi ng ating Panginoon Jesus, tingnan nyo, dumarating na at panahon na ng anihan. At ngayon din po sa pagkakataon natin, sa tagpo ng buhay natin ngayon, talagang anihan na. At ang ating Panginoong Jesus ay malapit nang dumating. Kaya samantalahin po natin yung pagkakataon at salamat sa Diyos, ginagamit din ng FB, maraming mga gadget ginagamit sa pangangaral ng kanyang salita. At talagang ipinahayag na, pangmalawak ang evangelization na to, pinahayag na yung salita ng ating Panginoong Jesus. Kaya kahit sa cellphone, nakakarinig tayo ng ebanghelyo. Sa panonood ng TV, meron din nag-iebanghelyo sa TV, marahil sa radyo, o sa iba't ibang paraan may nangangaral. Ngayon, hindi tayo basta nakakahayo. Doon sa mga lugar na pwedeng humayo, nakakahayo. Pero doon sa iba, hindi. Ang ginagamit, kagaya po nito, ay ang sa live, sa pangangaral ng salita ng ating Panginoon, sa pamamagitan ng papalakas, encouragement, pagpapayo. Kaya salamat sa Panginoon, gumagamit na talaga siya ng iba't ibang klaseng gadget o iba't ibang klaseng tagpo para yung kanyang salita ay maipangaral. Kasi yun ang nais niya. Ang tao ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ano ang sabi? Ito na yung panahon na dapat magpakalakas tayo. Kasi paano tayo makakapangaral ng salita ng Diyos kung hindi tayo kung tayo mismong mangangaral ay mahina. Ano ang sabi dun sa Efeso 6:10? At bilang pangwakas, magpakatatag kayo sa Panginoon sa pamamagitan ng dakila niyang kapangyarihan. Kailangan yung mga mangangaral ng salita ng Diyos ay matatag. Kailangan malakas.
Bakit? Kasi ang kaaway din ay nagbabantay. Gusto niyang agawin yung ebanghelyong ipapangaral natin. Gumagawa siya ng lahat ng paraan. Ang sabi dun sa Korinto, binubulag niya. Siya yung Diyos ng sanlibutan ito at binubulag niya mga kaisipan ng mga tao. Basahin po natin, 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Ayaw nilang maniwala sa magandang balita dahil ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas na naghahari sa mundong ito. Binulag niya sila para hindi nila maintindihan ang magandang balita tungkol sa kapangyarihan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Kaya lahat ng mag-aani, lahat ng mga ngaral, lahat ng mag-iibanghelyo, maghahayag ng salita ng ating Panginoong Hesus ng mabuting balita, kailangan guarded tayo. May sinasamahan tayo ng banal na espiritu. Kailangan matatag, malakas. Bakit? Malakas din ang kalaban. Talagang nagmamadali rin siya. Kung papaano tayo nagsisikap, nananalangin at ginagawa natin yung bahagi natin sa pangangaral, ganun din ang kaaway. Kaya yung papangaralan mo, yung makikinig sa iyo, pagkatapos mong umalis, siya naman, gagawa siya ng paraan para guluhin, manggulo. Kaya yung iba ay tumatalikod na at marami rin sa mga mananampalataya na napagod na rin at tumalikod na rin. Kakalungkot, may mga ibang nag-ahayag ng salita ng Diyos, wala na rin sa field ng pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya sabi, manalangin tayo dahil napakarami ng aanihin, nauubos na. Sabi nga, isa raw sa endangered species ngayon ay ang mga lingkod ng Diyos. Ginagawa ng kaaway ang lahat. Magawa siya ng iba't ibang klaseng patibong, attraction, o kaya matitinding persecution para ang mga lingkod niya ay tumalikod. Kaya salamat sa Panginoon, may mga pastor na nasa iba't ibang lugar, nasa syudad, sa kabundukan, sa kapatagan, na nagpapatuloy. Saludo po kami sa inyo, mga pastor, patuloy kayong samahan ng Diyos. Bagaman mahirap ang sitwasyon natin ngayon, pero noon sabi, sa mas mahirap na sitwasyon, mas makikita natin ang pagsama ng Diyos. Bakit? Hindi pwedeng limitahan ang kayang gawin ng ating Panginoon. Oo, bagaman tayo nahihirapan, mga tagpo sa ating buhay na hindi natin maintindihan, pero salamat, ang Diyos pa rin ang tutulong sa bawat isa sa atin para magampanan natin, magawa natin yung ipinapagawa niya. Kagaya nga nung sinabi ng Apostol Pablo, alam ko, ang naghihintay sa akin ay bilangguan, pero ang nais niya lang, magawa niya yung bahagi niya, maipangaral niya. Kaya tulungan din tayo ng Panginoon sa sitwasyon po natin ngayon, kabilaan ng lockdown, masyadong mahigpit, walang sasakyan, pero salamat, mabiyaya ang Diyos. Siya rin ang gumagawa ng paraan. 1 Corinthians 10:13, siya rin ang gagawa ng paraan. Tutulungan niya tayo. Kung tayo ay concerned sa kaluluwa at gusto nating humayo, hindi pwede nating higitan ng Diyos sa kanyang pagiging concern sa mga kaluluwa, sa mga taong nilikhahan niya. Bakit? Iniwan niya nga ang langit para ang mga tao ay huwag mapahamak. Yung sasampalataya sa kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Anong sabi rito? Sa 2 Timothy, gusto ko po ito 2 Timothy chapter 2, babasahin ko po yung 8 and 9. Ang sabi, alalahanin mo ang magandang balita tungkol kay Hesukristo na nabuhay mula sa mga patay at nagmula sa angkan ni David. Ito ang ipinapangaral ko. Sabi ni Pablo, ito yung pinapangaral ko na kaya kahit latiguhin siya, alam niya kasi nagkaroon siya ng personal encounter sa ating Panginoong Hesus. Dati siya yung taga-tuligsa, taga-tukso, lisensyado siya para ipapatay, para ipabato, para ibilanggo yung nangangaral ng salita ng Diyos. Pero ngayon, siya naman, ginagawa niya noon, siya naman ang ginagawan ngayon. Pero kahit na, sabi niya, kahit bilangguan, kahit pag-uusig, magawa niya lang yung ipinapagawa ng Diyos sa kanya. Ang ipangaral ang salita ng Diyos. Nagmamadali siya, nagtutumulin siya. Kaya anong sabi niya, verse 9, na siyang dahilan sa paghihirap ko hanggang sa ikadena ako at na parang isang kriminal. Sa pangangaral niya ng salita ng Diyos, kinakadena siya, nilalatigo siya. Pero sabi, pero hindi nakakadenahan ang salita ng Diyos. Praise God! Hindi pwedeng kadenahan ang salita ng Diyos dahil ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Amen. Makapangyarihan kung paniniwalaan, pananampalatayanan natin ito. Makapangyarihan ito. Oo, si Apostol Pablo, hinahagupit siya, nasasaktan siya. Nararamdaman niya yung sakit.
bilangguan ang pinagpapahinghan niya pagkatapos niyang mangaral. Pero pagkatapos noon, tuloy-tuloy lang hanggang bilangguan, nangangaral siya. Nagpupuri siya sa ating Panginoon at napaparangalan ang Diyos. Kaya ano sabi? Kakaunti ang kakaunti ang mag-aani. Kaya manalangin tayo. Sabi, manalangin tayo na magpadala ng mga aani, magpadala ng mga katuwang natin. Kaya salamat sa Diyos, maraming nangangaral sa pamamagitan ng FB. Kaya malawakang pangangaral ng salita ng Diyos ito. Ano ang sabi? At pagkatapos ang wakas ay darating. Samantalahin natin ang pagkakataon. Manalangin tayo, ipag-pray natin yung iba, yung mga kapwa nating nangangaral ng salita ng Diyos, ipag-pray po natin. Napakaraming aanihin. Kulang mag-aani, kaya magdalanginan po tayo na maisulang ang malawakang pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi na panahon para manghina tayo. Ano sabi? Magpakatatag tayo. Bakit ang daming aanihin? Paano tayo makakapag-encourage kung tayo mismo ay mahina? Pansinin po natin si Apostol Pablo. Kahit nasa bilangguan siya, ginagawa niya ang lahat ng pagkakataon. Kaya karamihan doon sa sulat niya, mga binabasa natin dito sa banal na kasulatan, na isulat sa bilangguan. Habang siya ay nasa bilangguan, gusto niyang palakasin yung mga malaya. Bakit? Kasi kahit siya nakabilanggo, na-experience niya yung presensya ng Panginoon. Kaya kahit nasa bilangguan siya, ang gusto niya, mangaral ng salita ng Diyos. Tulungan tayo ng Panginoon. Tulungan tayo ng Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon. Ang sabi, hindi nakakadenahan ang salita ng Diyos. Hindi nakakadenahan ng Diyos. Siya'y makapangyarihan. Yung Espiritu ng Diyos na tumulong kay Apostol Pablo, yun din yung Espiritu ng Diyos na tutulong sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. Sabi dun sa Ephesians, basahin pa natin sa Ephesians chapter 3, verse 16 and 17. Salamat sa Panginoon. Patuloy tayong magdalanginan para sa pangangaral ng salita ng Diyos, para sa pananalangin sa ating mga kapatid, at marami pang maligtas, yung mga lingkod ng Diyos na mga nasa kabundukan, nasa kapatagan, mga nasa abroad, mga nagtrabaho sa abroad, ngayon ginagamit na ng Diyos para mangaral ng salita ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Ang puso nila hindi lang kumita ng pera, nagkaroon na rin sila ng pasanin para mangaral ng salita ng Diyos, at ang Diyos ay nalulugod. Ano ang sabi sa 16? Start po tayo sa 16. Di lang iyan, gamitin nyo rin bilang panangga ang pananampalataya nyo para hindi kayo tablan ng mga panunukso ni Satanas na parang mga palasong nagliliyab. Isuot nyo bilang helmet ang tinanggap nyong kaligtasan at gamitin nyo bilang espada ang salita ng Diyos na kaloob ng banal na Espiritu. Ang sabi, at manalangin kayo sa lahat ng oras sa banal na Espiritu. Bakit kailangan natin gawin yun? Kasi ang kaaway ay laging umuungal, naghahanap ng masisila. Ang sabi sa Pedro, umuungal siya, naghahanap ng masisila, at unang hinahanap na sisilain ng kaaway ay yung mga nangangaral ng salita ng Diyos, yung mga nagbabalita tungkol sa kaligtasan, tungkol sa dakilang pag-ibig ng ating Panginoon, na ang sino man sa Kanya isasampalataya, hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga sinabi, manalangin tayo. 9:38 ng Mateo, manalangin tayo na magpadala ng mga laborer, na mga aani. Mga kapatid, salamat sa Panginoon. Kung isa ka sa ginagamit, palakasin ka pa ng Panginoon, patatagin ka pa ng Panginoon, at maparangalan pa ang Diyos sa buhay mo. Kung ikaw ay nagtatrabaho at ginagamit ka sa pag-iibanghelyo, patatagin ka pa ng Panginoon na hindi ka mapanghinaan ng loob, at patuloy kang samahan ng Diyos. Kaya salamat sa Panginoon. Marami tayong kapatid sa ibang bansa, pumunta sila para magtrabaho. Yung iba pumunta sa ibang bansa, unbeliever pa, pero nakakilala sa Panginoon doon. At ngayon, ginagamit na sila ng Panginoon. Pagpalain kayo, mga kapatid ng ating Diyos. Gamitin kayo doon sa mga katrabaho nyo, na makakilala rin sila, hindi lang basta makakilala, kundi lumalim sila sa relasyon sa Panginoon, magkaroon din sila ng personal encounter sa Panginoon, at gamitin din sila doon sa iba, sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya salamat sa Panginoon, marami tayong kapatid sa ibang bansa o kahit dito sa Pilipinas, sa pamamagitan sa pagtrabaho nila, doon sila nakakilala, at ginagamit na rin sila sa katrabaho nila o sa pamilya nila. Kaya purihin ang Diyos, talagang malapit nang dumating ang ating Panginoon. Kaya ingatan po natin yung mga patotoo natin. Bantayan po natin na huwag maagaw ng kaaway.
Kaya sabi, magpakatatag tayo para nang sa ganon, yung Diyos ng sanlibutan ito, hindi po maagaw yung mga patotoo ng bawat isa sa atin. Ang sabi dun sa 2 Timothy 1:8, basahin po natin, kagaya nung binasa kanina, yung salita ng Panginoon, yung ebanghelyo, yung mabuting balita ay hindi nakakadenahan. Kasi ganun makapangyarihan ang ating Panginoon. Nasabi po rito sa 2 Timothy chapter 1, verse 8. Chapter 1. 2 Timothy chapter 1, verse 8. Kaya huwag kang mahihiyang magpatotoo tungkol sa ating Panginoon o tungkol sa akin na bilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, sa tulong ng Diyos, makibahagi ka sa mga paghihirap dahil sa magandang balita. Kaya sabi, huwag kang mahihiyang magpatotoo. Amen. Kung na-experience mo ang Panginoon bilang personal na tagapagligtas, wala kang gaanong alam sa salita ng Diyos, pagkakataon mo na yan. Ang ikukwento mo, ang sasabihin mo sa tao, yung personal na na-experience mo sa ating Panginoon. At unti-unti mag-aral ka ng Kanyang salita, magbasa ka ng banal na kasulatan, humingi ka ng patnubay ng banal na Espiritu at tutulungan ka niya. Salamat sa Panginoon. Kung hindi ka man malalim pa sa salita ng Diyos, nandyan ang banal na Espiritu na tutulong sa iyo. At yung personal encounter mo sa Panginoon, yung personal experience mo sa Panginoon, yun ang sasabihin mo sa mga tao. At hindi pwedeng pabulaanan yun. Bakit? Personal na naranasan mo yun. Sabi nga nila, experience is the best teacher. Lalo na kung sa Panginoon mo na-experience yan, sasamahan ka pa ng banal na Espiritu. Kaya sabi, huwag mahihiya, magpatotoo. Kaya bantayan po natin yung patotoo natin na huwag maagaw ng kaaway, yung personal na relasyon natin sa Panginoon. Huwag maagaw ng kaaway. Ang sabi dun sa Romans chapter 10, verse 14 to 15, anong sabi? Sa Roma 10, 14-15. Pero paano sila tatawag kung hindi naman sila sumasampalataya sa Kanya? At paano sila sasampalataya kung hindi pa sila nakakarinig ng tungkol sa Kanya? At paano sila makakarinig kung walang nangangaral? Kaya salamat sa Panginoon, marami na siyang ginagamit. 15, at paano makakapangaral ang sino man kung hindi naman siya isinugo ayon sa kasulatan? Napakagandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Amen. Napakagandang pagmasdan ang mga paa na nagdadala ng magandang balita. Salamat sa Diyos. Kung ikaw ay nagdadala ng magandang balita, natutuwa ang Diyos, napaparangalan ng Panginoon. Magandang pagmasdan. Amen. Magandang pagmasdan at napaparangalan ng Diyos sa Kanyang mga anak. Kaya bantayan po natin ang mga patotoo natin. Huwag maagaw ng kaaway. Lagi tayong manalangin. Pray like never before. Ang sabi, Isaiah 52 verse 7. 52 verse 7. Oh, napakagandang tignan ang mga sugong dumadaan sa mga kabundukan na nagdadala ng magandang balita at kapayapaan at kabutihan sa Jerusalem dahil ililigtas na ito ng Diyos. Sabihin nila sa mga taga-Jerusalem, nagahari na ang iyong Diyos. Di po ba? Kung isa ka rito, napakagandang pagmasdan na nagdadala ng mabuting balita. Kaya nung sabi dun sa Roma, papaano nila malalaman? Wala namang nagdadala. Papaano nila maririnig? Wala namang nagsasalita. At anong sabi doon sa bandang huli? Napakagandang pagmasdan. Kapatid, salamat sa Panginoon. Kung ginagawa mo yung bahagi mo, napakagandang pakinggan at pagmasdan. Kaya ang lagi po nating panalangin, bantayan po natin yung patotoo ng buhay natin. Bantayan po natin yung mga mabuting bagay na na-experience natin sa Panginoon. Kasi gumagawa ng paraan ang kaaway para agawin ito. Para yung patotoo ng buhay mo na ibinabahagi mo sa iba ay nakawin niya. Para wala ka nang maikwento, para wala ka nang masabi. Kaya ang gagawin niya, panghihinain ang loob mo. Magbubulong siya ng hindi magandang mga bagay para wag ka nang magpatotoo. Gagawa siya ng mga incident, mga problema, mga manunukso, padadala niya sa iyo. Kagaya ni Apostol Pablo, ang dami niyang pinadala. Mang-uusig, manghahagupit, mga bilangguan. Pero nung sabi niya, di bali na, magawa ko lang yung bahagi ko. Kaya nung sabi dun sa 1 Peter 5:8, humanda kayo at mag-ingat dahil ang kaaway ninyong si Satanas ay umaali-aligid
na parang leon umuungal na naghahanap ng malalapa. Kaya ano sabi sa Efeso, magpakatatag ka, magpakalakas ka, kasi ang kaaway nagbabantay. Sabi nga, 24 hours nagbabantay siya without taking coffee break. Kaya tulungan tayo ng Panginoon. Ang sabi dun sa verse 36, basahin po natin yung 36 ng John, chapter 4, verse 36. Kayong mga tagapag-ani ay tatanggap ng gantimpala mula sa Diyos, at ang mga taong inaani ninyo ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Kaya magkasamang matutuwa ang nagtanim ng salita ng Diyos at ang nag-ani. Amen. Ano mang ginagawa natin sa Panginoon ay hindi mawawala ng kabuluhan, kapatid. Ano mang ginagawa mo sa Panginoon ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Amen. Kung ikaw ay nagtatrabaho, tapos pagkatapos mo magtrabaho, pupunta ka pa sa simbahan o mangangaral, hahayo, hindi nawawala ng kabuluhan yan. Oo, napapagod ka. Pero lahat ng kapaguran mo na ginagawa mo para sa kaluwalhatian ng Diyos, hindi mawawalan ng halaga. Kundi, kagaya nung sinabi ng 1 Corinthians 15:58, yung ginagawa po natin sa Panginoon, basahin po natin. 1 Corinthians 15:58. Lagi po na tayo magbasa sa salita ng Panginoon. 1 Corinthians 15:58. Ito ang sabi, kaya nga mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo at huwag manghina sa inyong pananampalataya. Magpakasipag kayo sa gawaing ibinigay sa inyo ng Panginoon. Dahil alam ninyo na hindi masasayang ang paghihirap ninyo para sa Kanya. Amen. Kaya kailangan magpakatatag tayo. Kapatid, magpakatatag ka. Mga lingkod ng Diyos, magpakatatag ka. Kayo natatanggap pa sa Panginoon. Magpakatatag kayo na wag maagaw ng kaaway yung mga patutuo natin, yung mga ibabahagi natin, yung mga nalaman natin sa salita ng Diyos, para wag maagaw ng kaaway yung mga pananampalataya natin, para wag tayong manghina, makapagpatuloy tayo kahit may mga panghihina sa labas, sa paligid, may mga manunukso, may mga taong gustong pabagsakin ka, panghinain ka, o sa trabaho mo, pinag-iinitan ka, pinagtutulungan ka, o bumababa na yung sahod, dinatanggalan, maraming nawawala. Kapatid, magpakatatag ka, kasi lahat ng sakripisyo mo para sa Panginoon, hindi mawawala ng kabuluhan. May kapalit yan. Anong sabi? Hindi mawawala ng kabuluhan yan. Hindi masasayang ang mga paghihirap ninyo para sa Kanya. Kung ngayon hindi napapansin ng mga tao yung ginagawa mo, wala man lang nag-a-appreciate yung ginagawa mo, hindi man lang nila nakikita yung pagsisikap mo ng pag-ibanghelyo, pangangaral ng salita ng Diyos, pagpapalakas dun sa mga nanghihina. Kung hindi nakikita ng tao yan, pumayapa ka, kasi nakikita yan ng Diyos na pinaglilingkuran mo. At ang totoo naman, yun naman ang nais natin makita ng Diyos yung ginagawa natin. Makita ng Diyos yung mga pagsisikap natin. Kahit hindi makita ng tao yan, baliwala yan. Kung na-appreciate ka na rito, nung sabi, natanggap mo na yung reward mo. Pero kapag hindi pa, naghihintay yung reward doon sa langit na bayan. Kaya nung sabi, magpakatatag, huwag kang matitinag, huwag kang manghihina, bantayan mo yung patotoo mo, yung na-encounter mo sa Panginoon, lumapit ka pa sa presensya niya, humingi ka pa ng kalakasan sa Panginoon para pag dumating yung problema, yung pagsubok, yung mamapanghihinang loob, hindi ka matitinag. Bakit? Kargado ka. Yung presensya ng Diyos, yung Diyos, sabi nga, kasama natin yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. 2 Thessalonians 2:19. Basahin po natin 2 Thessalonians chapter 2 verse 19. 2 Thessalonians chapter 2 verse 19. Saan na yan? 17, 18. 19. Sabi po, start tayo. Aliwin ninyo, start po tayo sa 16. Aliwin ninyo at palakasin nawa kayo ng ating Panginoong Jesucristo. 16 po tayo nag-start. At ang Diyos na ating Ama, mahal tayo ng Panginoon at Siya ang nagbigay sa atin ng walang hanggang kaaliwan at kalakasan at matibay na pag-asa dahil sa biyaya niya. At naway bigyan din niya kayo ng lakas ng loob para maging mabuti lagi
ang lahat ng sinasabi nyo at ginagawa. 16:17 ng 2 Thessalonians. Bigyan ng lakas, bigyan tayo ng lakas, ng loob para maging mabuti lagi ang lahat ng sinasabi nyo at ginagawa. Bigyan tayo ng kaaliwan, bigyan tayo ng kalakasan. 2 Thessalonians 2:16-17. Bigyan tayo ng kalakasan. Bakit? Kasi kapag mahina ka, hindi ka makakapangaral ng salita ng Diyos. Ikaw rin palalakasin. Kailangan natin ng maraming magbibigay kalakasan para sa iba na nanghihina. Lalo na ngayon, ginagawa ng kaaway ang lahat ng paraan para panghinain ng mga tao. Tulungan tayo ng Panginoon para ang Diyos ang patuloy na maparangalan sa ating mga buhay. Amen? Kaya salamat sa Diyos. Mabuti siya. Hindi siya magpapabaya, bibigyan kanya ng kaaliwan, bibigyan kanya ng kalakasan. Kaya sabi 4:1 ng Pilipos, kaya nga mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo sa Panginoon, mahal na mahal ko kayo at nasasabik akong makita kayo, kayong mga kagalakan at gantimpala ko sa paglilingkod. Yung mga tumanggap sa Panginoon, gantimpala yan, yung mga nag-ibanghelyo. Magpakatatag ka para magamit ka rin sa pag-iibanghelyo para sa iba. Kaya nga lang, kailangan bantayan po natin yung mga patotoo, yung mga paglilingkod natin na ginagawa natin sa Panginoon. Para nang sa ganon, hindi ikaw ang maparangalan, ang Diyos ang maparangalan sa bawat ginagawa natin. Parangalan ang Diyos sa bawat pangangaral natin ng salita ng Diyos. Ang Diyos ang mataas, sa Kanya lang ang kapurihan. Kung ginagamit tayo, Siya lang ang mataas, Siya lang ang maparangalan sa ating buhay. Apart from Him, wala tayong halaga, walang halaga ang buhay na ito. Kung hindi Siya nanaog at nagbigay ng Kanyang buhay at inalay Niya ang Kanyang buhay at namatay Siya doon sa krus ng Kalbaryo, walang halaga ang buhay na ito. Nagkaroon lang ng kasaysayan at kahulugan ng buhay ng bawat isa sa atin nung makilala natin ang Panginoon at nagkaroon tayo ng personal na relasyon sa Kanya. At yan din ang ipapangaral natin. Yan din ang isasabihin natin sa iba. Yung nai-encounter natin sa Panginoon. Kung ikaw ay pinagaling ng Diyos, yan ang ikukwento mo sa iba. Kung ikaw ay pinalakas ng Diyos, yan din ang sasabihin mo sa iba. Ang kalakasan ay matatagpuan sa Panginoon. Ang kagalingan ay matatagpuan sa Panginoon. Salamat sa Diyos. O kung sakali man may karamdaman ka, tagal mo nang nananalangin, hindi ka pa pinapagaling, magpakatatag ka kapatid. May mabuting plano at may mabuting gagawin ang Diyos sa iyo. Gagamitin ka ng Panginoon doon sa same na karamdaman na meron ka para wala silang masabi na habang nangangaral ka, wala silang masasabi, hindi mo alam yung nararamdaman ko. Alam na alam mo yan. Kagaya po ng Pastor Cesar, dinadialysis niya, patuloy siyang palakasin ng Panginoon. Ginagamit po siya sa kapwa niya dialysis patient. Kaya wala silang masasabi na hindi nararamdaman ng Pastor Cesar kung anong nararamdaman ng mga dialysis patient. Bakit? Ganon ang sitwasyon niya. Kaya kahit nang pangit yung sitwasyon, masama yung pakiramdam niya, hindi maganda yung kalalagayan niya, pero nagpapakatatag siya. Spiritually, nagpapakalakas siya. Bakit? Para masabi ng iba, kahit may karamdaman ka, pwede ka rin gamitin. Na kahit maina ka, pwede ka rin gamitin. Kahit ganyan ang kalalagayan mo, pwede kang gamitin. Kaya salamat sa Panginoon, napakabuti ng Diyos. Ano man ang sitwasyon, meron tayo, magpakatatag po tayo. Bakit? Gantimpala ng Diyos ay buhay na walang hanggan para sa kanyang mga anak na magpapatuloy, para sa kanyang mga anak na lumapit sa kanya, sumampalataya, ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ang sabi? Magkasamang matutuwa yung nangaral at yung nag-ani. Tayong lahat ay may buhay na walang hanggan. Kaya lang mga kapatid, tuloy-tuloy ang paglapit sa Diyos, tuloy-tuloy ang pangangaral ng salita ng Diyos, tuloy-tuloy na nagpapalakas tayo sa Panginoon, tuloy-tuloy na nagkakarga tayo para nang gano'n sa ganoon may maibahagi tayo sa iba. Ang iba naman din ay lumakas. Salamat sa Panginoon, pagpalain kayo ng Diyos, Sister Joyce. Lagi po namin kayong kasama sa panalangin. Tulungan kayo ng Panginoon dyan. Palakasin kayo ng Panginoon. Bigyan ka ng mga mensahe ng Diyos. At maging matatag kayo. Sasamahan kayo ng Panginoon. Mga ginagamit niya. Tulungan tayo ng Panginoon. Malapit na siyang dumating. Kasama ka, pati ng mga pinangangaralan mo, yung mga pinaghahayuan mo, at ang buong pamilya, isama natin lagi sa panalangin. Sama-sama tayo, pamilyang aakyat sa langit na bayan. Ano sabi ng 1 Corinthians 15:58, ano mang ginagawa natin sa Panginoon, hindi mawawala ng kabuluhan.
Kahit naiiyak ka na ngayon, kapatid, yung luhang yan, papalitan ng Diyos ng kagalakan. Pag nakita mo doon sa langit na bayan, yung katapat ng bawat sakripisyo mo, magagalak ang iyong puso. Kaya sabi, Galatians 6:9, basahin po natin. Anong oras na po ba? Galatians 6:9. Kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti dahil sa tamang panahon matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. Amen! Matatanggap natin yung gantimpala kung hindi tayo susuko. Ang makaka-receive lang pala ng gantimpala yung hindi susuko. Kaya mga kapatid, ano man ang pinagdadaanan natin, huwag tayong susuko. Naghihintay sa finish line yung tagapagligtas natin, yung tinanggap natin bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Naghihintay at handa na, yung reward ay hawak-hawak niya na sa kanyang mga kamay. At sasabihin niya, "Thou good and faithful servant." Salamat sa Panginoon. Ano ang sabi? Ulitin ko po bago tayo manalangin. Kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Huwag po tayong magsawa kahit napapagod ka na, tuloy lang. Humingi ka ng kalakasan sa Panginoon. Huwag magsawa sa paggawa ng mabuti dahil sa tamang panahon, tatanggapin natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. Huwag po nating kalimutan, kailangan nating magpakatatag, huwag tayong matinag at habang sinusubok tayo ng kaaway, habang sinusubok yung mga pananampalataya natin, tuloy-tuloy lang po. Bakit? Merong nagpapalakas yung Espiritu ng Diyos. Kung hindi mo alam ang gagawin mo, lumapit ka sa Espiritu ng Diyos, tutulungan ka niya, sasabihin niya sa iyo sa oras na yon, Luke 12:12, kung ano yung sasabihin mo. Dahil mabuti siya, hindi siya nahuhuli ng pagtulong. Salamat sa Panginoon. Mabuti po ang Diyos. Kaya anong sabi? Tatanggap ng gantimpala kung hindi tayo susuko. At hindi ka magsisisi, hindi tayo magsisisi. Doon sa langit na bayan, puro kagalakan. Kapatid, kung dumadanas ka ng hirap, problema at pagsubok, kawalan, pangangailangan sa pananalapi, sa langit, yung ginto, lalakaran lang po natin. Ganun kadakila, ganun kabuti yung Diyos na nagmahal sa atin. Napaka-special ng lalakaran. Lahat nung nagsasakripisyo, lahat nung naghihirap, magpatuloy ka. Sasabihin mo, kulang pa ang ginawa mo sa napakagandang inihanda ng Diyos para sa lahat ng magtatapat at magpapatuloy. At, ang sabi ng kanyang banal na sulatan, hindi susuko. Patuloy na lumalakad ng ayon sa nais niya. 2 Corinthians chapter 7, verse 1. Salamat sa Panginoon. Sige po, tayo'y manalangin. Salamat sa inyo, Panginoon, sa katapatan nyo, sa kabutihan nyo, O Lord God. Tulungan nyo nga po kami, Panginoon, kagaya ng sinabi nyo sa inyong salita. Magpakatatag kami, huwag kaming matinag. Bantayan namin yung patotoo namin na huwag maagaw ng kaaway. Dahil ang kaaway ay umuungal, naghahanap ng masisila. Lord, bantayan nyo po kami, tulungan nyo kami na lagi kaming lumapit sa inyo. Kumuha kami ng kalakasan sa inyo, O Lord God. At hayaan nyo, Panginoon, na maparangalan po kayo sa buhay na ito. Huwag naming ipatalo yung pananampalataya namin, huwag kaming bibitiw dahil ang sabi nyo sa inyong salita, isang kakilakilabot na bagay ang mawala sa inyong kamay, O Lord God. Kaya salamat, lagi kaming lalapit sa inyo, lagi kaming hihingi ng tulong sa inyo, Panginoon. Abutin nyo ang inyong mga anak, O Lord God, Sister Ining Ruiz, O Lord God, maklear yung result ng x-ray, Panginoon. Salamat sa inyo, O Diyos. Aabutin nyo ang inyong anak na ito, saan man siya naroroon. Kayo ang patuloy na kumilos at gumawa kagalingan, kalakasan, maklear, Panginoon, yung result ng x-ray, Panginoon. Salamat sa inyo, Donabel Pipito, O Lord God, maging successful yung operation niya sa goiter, O Lord God. We release healing, O Lord God. Gamitin niyo yung mga doktor, Panginoon, na o-opera sa kanya. Bawat kasangkapan na gagamitin sa pag-o-opera, Lord, salamat sa inyo. Lukuban niyo ng inyong banal na dugo ang inyong anak na ito, Panginoon. Ang kaaliwan, ang kalakasang nagmumula sa inyo, O Lord God. Provision niyo rin sa pangangailangan, O Lord God. At doon sa mga anak nyo na nangangailangan pa ng panalangin, O Lord God. Ang gawain, Panginoon, sa France, tinataas po namin sa inyo, O Lord God. Kayo ang patuloy na kumilos, samahan nyo ang inyong lingkod, ang Pastora Jonah, O Lord God. Bigyan nyo siya ng karunungan, katalinuhan, Panginoon, kaunawaan na nanggagaling sa inyo. Taas ko rin po, Panginoon, ang Sister Sabel sa Italy, O Lord God. Patuloy na kumilos kayo sa kanya, sa kanyang pamilya. Gamitin nyo po sila sa pag-iibanghelyo doon, O Lord God. Pastora Maricel sa Egypt, Panginoon, samahan nyo po siya ng inyong kapangyarihan. Gamitin nyo ang mga lingkod nyo ito, O Lord God.
Salamat kayo ang patuloy na kumilos na habang nag-iibanghelyo at iba pang mga lingkod nyo sa iba't ibang lugar. Ang inyong pagsama, ang banal na Espiritu, O Lord God, ay patuloy na kumilos, Lord. Wala kaming magagawa, pero panatag ang aming loob dahil kasama namin kayo. Sinasamahan nyo kami. Yan ang pangako nyo hanggang sa wakas ng sanlibutan. Kaya salamat sa inyo, Panginoon. Gamitin nyo kami, Panginoon, sa pag-aani, O Lord God. Gawin nyo kaming pagpapala para sa iba. Tulungan nyo kami, O Lord God. Lukuban nyo kami ng inyong banal na dugo na anumang gawa, atake ng kaaway ay hindi magtatagumpay, O Lord God. Pagpalain nyo yung mga anak nyo na nagtatrabaho sa ibang bansa, na nagpapahayag din, nagkaroon ng pasanin sa pag-iibanghelyo. Bless them, O Lord God. Pagpalain nyo rin sila, ang kanilang pamilya, O Lord God, na habang ginagamit nyo ang inyong mga lingkod sa ibang tao, gumamit din po kayo na mag-iibanghelyo para sa kanilang pamilya at mga mahal sa buhay. Salamat sa inyo, Panginoon, sa inyong pinakamataas na papuri, pagluwalhati at pasasalamat. At sino mang tatanggap pa sa inyo, O Lord God, pagpalain nyo, Panginoon, at lulukuban namin ang inyong banal na dugo na wag maagaw ng kaaway yung relasyon na meron kami sila sa inyo, O Lord God. Salamat po sa inyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Salamat sa Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sister Pastora Eva, Sister Mary Ann, God bless po. Announcement po sa DFC Paris, kung meron po kayong mga kamag-anak, sino mang nanonood, makapakinig. Kung meron po kayong kamag-anak sa DFC Paris, meron po tayong kamag-anak sa Paris, meron po tayong DFC Paris, France, sa Paris, France, sa pangunguna po ni Pastora Juna Feyanga, na ipipopost po dyan yung address kung paano kayo makakapunta at yung contact number ni Pastora Juna Fey. Kaya kung meron po kayong kamag-anak, kaibigan, na gusto nyo maibanghelyohan, mahayagan ang salita ng Diyos, kontakin nyo po si Pastora Juna Fey. Every Sunday po ang gawain nila doon, 3 p.m. sa oras po nila. Hindi po ito sa oras siguro natin. Oras po nila po ito. Kaya salamat sa Panginoon. Ipopost na lang po yung address at saka yung telephone number para kontakin niyo po si Pastora. Nakapost na po yan. Kontakin niyo po si Pastora Jonah. Pastora Jonah, God bless you. Patuloy kayong samahan ng Panginoon. Salamat sa Panginoon. Magandang gabi po sa bawat isa. Tulungan tayo ng Panginoon. Gamitin po kayo ng Diyos at huwag po nating ipaagaw. At anong sabi? Walang susuko para ma-receive natin yung gantimpala at maging kalakasan para sa bawat isa. Bless po kayo dyan sa Egypt, sa Italy. Sister Sabel, patuloy na gamitin kayo ng Panginoon. Salamat sa Panginoon at para sa mga kapatid pa natin sa ibang lugar. Happy birthday po sa Pastora Jeline. Happy birthday po, Nanay Seni. At sa lahat po ng may birthday at sa iba't ibang lugar. Pastora Remya, God bless you. Patuloy kang gamitin ng Panginoon. Patuloy kang palakasin ng Panginoon sa mga pastor. Sama-sama po tayong gamitin ng Diyos. God bless us all.